Magandang araw mga kaibigan. Ito, may natanggap akong message galing sa isang mataas na opisyal sa Office of the Vice President. Basahin ko yung message ha. Sabi niya, Johnny. He calls me by my first name. Ibig sabihin, medyo, ano, magkaibigan. Johnny, pwede ba kami mag-request list of vloggers sa grupo nyo who are supporters of BP Sara? Yun po ang request. So, sabi ko naman na yes, i-consolidate ko muna, i-research ko muna. In my mind, meron na ako, mga ilan-ilan, kaya lang gusto ko yung mas inclusive. So, nag-research muna ako. Nako, nabigla po ako. Ang dami pala. Ang daming mga vloggers supporting BP Sara. Akala ko kokonti lang kami. Ang mga nasa mind ko lang is Maharlika, Sasut, Banatbay, Coach Oli, Princess Maui, ako, Bagong Lipona. Yun lang, yung nailista ni Maharlika na ipapatumba daw ng ipapatumba ng palasyo. Kaya lang, nung ni-research ko, ang dami. Okay, ito yung ibinigay ko kay doon sa Office of the Vice President ha. Maliban sa 7 yung ipapatumba, dagdag dito sina Boss Dada TV, Brothers Traveler, BMR Channel, Jojo de Guzman, Cheka Bay Updates, News Files, PH Update, Taong Kalye, Teroy, TV26, Chika Doro Siobis, Verana Live Studio TV, Bisdak, Truth That Matters, basta, ang dami. Dami yung listahan. So, nung naisubmit ko na yung listahan, may tanong. Johnny, si Badong Arateles, atin ba yun? Special mention si Kailian. Hello, Kailian, Badong. Sana makita tayo. So, ang alam ko, si Badong Arateles, pro-BBM ito. Kasi nung kampanya last year na election, grabe, kaparehas namin ni Marlica. Pro-BBM. Kaya lang, may nabasa akong comment. Bago ko lang nabasa, sabi, Sir, si Badong Arateles, nahirapan na siya pagdepensa kay BBM. Kaya lumipat na siya ng suporta sa mga Duterte. Yun yung nabasa ko. Kaya, ni-research ko. Wow! Nakakatuwa naman itong si Kailian Badong Arateles. Die-hard supporter na ng mga Duterte, lalo na si BP Inday Sara. So, yun po. Ang dami nang lumilipat na mga vloggers. And I believe, itong mga vloggers na ito, hindi katulad sa Insaymada na bayad. I believe kami, of course, yung may income kami sa YouTube lang. Kaya lang, itong grupo namin, nakikita ko is, naniniwala sila sa pagkatao ng mga Duterte, naniniwala kami na sa leadership, sa magagawa ng mga Duterte, lalo na si BP Sara, kaya sumusuporta kami. Hindi kami nakaperol sa mga Duterte. Tagos sa puso yung suporta namin sa Duterte. It's not about money, it's about service the country. Okay. So, yun po. And then, kaninang umaga lang, may napanood akong video ni Badong Arateles na ang ganda ng depensa niya kay BP Sara kasi binabanatan din siya ng mga vloggers sa kabila. Ganyan naman lang yan tungkol sa West Philippines at ibang issue. Okay, mabuhay ka, Kailian, Badong Arateles, at mabuhay lahat ng mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara. Panoorin natin itong vlog ni Badong Arateles.
May pahayag po si Mig Zubiri, may pahayag po si Martin Romualdez, at si Sara Duterte po, blanco. So ibig po nila sabihin, yung mga matataas pong opisyal ng pamahalaan ay hindi po ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante yung mga pahayag lang. Ano kasi tayo tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang, no? Wala na pong mga kilos kundi panay pahayag lang. Yun po binabantayan nila yung pahayag. So binabanatan po nila si VP Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po ni Tapos ang nakakatawa po kaya sabi ko babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-uusapan 'yan kasi alam na natin 'yan, alam niyo na stand ko diyan. Pero natatawa po ako rito, no? Yung pangulo po ba natin nagpahayag na? Binabanatan binabanatan niyo yung Vice President samantalang yung pati po yung pangulo wala pa rin namang pahayag. O give up na po ba? Dapat hinintay nyo po muna, no? Para yung mas maganda po sa visuals, no? Binabanatan nyo na kagad si BP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba yan? Hindi niya po trabaho yan eh. Dati po sinasabi ko ayaw niyang pangunahan yung dito sa atin ngayon baliktad eh. Kung sino po yung mga totoong nagtatrabaho, binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTF-ELCAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si VP Sara Duterte na ang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTF-ELCAC, kanyang pagiging Vice President at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, eto pong dalawa, si Mig Zubiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo, matagal na nagpapahayag yung mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan eh. Ano po ba ang pahayag? Pahayag po, pampapogi lang po yan. Lalo na kung wala naman kayong yung pahayag ninyo ay wala naman pong bisa. Alam niyo po yun? Wala naman pong bisa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong tapang na sabihin ninyo, wala pong bisa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyan sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si BP Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino bang trabaho yan? Di po ba? Ito takantaka ko eh. Takantaka lang ako sa lahat ng kritiko sa sino ba nito? Sino ba bumanat nito? Marcos Makapili. Nagtataka po ako sa inyo. Ang lakas ng loob niyong banatan si BP Sara, gayong wala pa rin naman pahayag yung Pangulo. Di po ba? Ngayon, kung nagpahayag po si Mig Zubiri at si Martin, isa lang po ibig sabihin yan. Hindi nila mahintay yung pahayag ng Pangulo dahil epal sila. Nag-e-epal na nga, pinupuri nyo pa. Yung totoong nagtatrabaho bilang Vice President, yung totoong nagtatrabaho bilang DepEd Secretary na number 1, most trusted and most top performing, binabanatan nyo dahil hindi nakikialam. Isa lang po ibig sabihin yan, hindi po siya epal. No? Hindi po siya, at ngayon po, masama po ba ngayon ang hindi maging epal kung ikaw ay mataas ang tungkulin mo sa gobyerno? Hindi po. Dapat nga gawin ninyong
gawin ninyong huwaran si VP Sara. Kung hindi nyo concern, dapat hindi kayo nakikialam. Okay. Ito pong dalawa na to, no? Marami po yan. Marami pong pwedeng magawa yan bilang Senate President at House of Representative. Magsi-60 kilo na po ang bigas. 52 kilo ngayon, 52 to 54 ang kilo ng bigas. Bakit hindi po yan yung pagkaabalahan ninyo? Kaysa yung kung ano-anong hindi nyo naman trabaho. Nagmo-monitor, yung isa po riyan, nagmo-monitor sa palengke. Kada monitor po ba sa palengke, bumababa ang presyo ng bilihin? Iba po yung pumuporma lang, iba po yung nakakatulong talaga. No? Yan po yung problema eh. Mas pinahahalagahan yung pagporma kaysa pagtulong. Okay, wala po ako masasabi dyan kasi maging ang Pangulo, pinag-iisipang mabuti kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon, pag nagsalita na yung Pangulo ng Pilipinas, tsaka nyo banatan si VP Sara. Pero isa pa rin po ang sasabihin ko, hindi kasi siya epal. Okay? Hindi siya epal. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Unahin po ninyo yun. Alam nyo po, sa totoo lang, kung si VP Sara po ang ginawa niyong DND, wala sana tayong lusoban na ganyan. wala siguro tayong poproblemahin. Di ba? Kasi Duterte siya eh. Ang mga Duterte, ang trabaho ng Duterte, mayroong resulta. Yun lang po ang mapagmamalaki namin. Ang pag nagtrabaho po mga Duterte, meron po resulta. Okay, punta po tayo dito sa iba nilang binabanat, no? Yan po, binabanatan po nila yung travel nito ni VP Sara. May sumagot po sa kanila. Lantad na po ito po pagkakaiba, no? Pagkakaiba po nitong confidential fund yung confidential fund at saka ito pong mga extracurricular, extraordinary, extraterrestrial fund ng Congress. Ang pagkakaiba po niyan sa normal na pondo, no, ng mga departamento. Yan nga po, may mga kaya nga confidential, 'di ba? Wala na pong problema. Yung ginawa po ninyo sa confidential fund na ipaliwanag nyo, sabihin ni VP Sara kung saan niya dinalas, kung saan niya. Pwede po yun yung questionin. Pero ito po, ang sinunod po nilang question, bakit daw ang laki-laki ng travel expense ni VP Sara Duterte? Yung travel expense po ng DepEd Secretary, no? Yung pong kanilang travel expense, unlike po sa confidential fund, pwede nyo pong tignan yung COA dyan. Nakukuha po ninyo. Manghingi po kayo ng kopya sa COA, hindi po yan nililihim. Kaya po, baka kasi binabalikan nila no? Nanghingi kayo ng kami rin manghingi. Gusto po nila manghingi kung paano daw ginamit ni Sara Duterte, bakit daw bilyon yung travel expense ng DepEd. Bago po kayo pumuna, no? Nasanay po kayo na mag-question kahit wala po kayong ebidensya. Ito na naman po, kinu-question na naman na mataas yung travel expense ng DepEd Secretary. Hindi po namin sasagutin yan. Meron pong COA report, 2022, nariyan na po. Tignan nyo na lang po kung paano ginastos. Pag may nakita po kayo mali, tsaka po kayo dumakdak. Kasi hindi po lihim yan. Pwede po kayo manghingi sa COA. Napapahiya kayo ngayon. No? Kasi po, sa totoo lang, wala naman talaga kayong binibintang na matino kay Sara Duterte. Wala naman talaga kayong, kahit confidential fund, ano pa ba yung mga binibintang nila? Confidential fund ng BP, confidential fund ng Davao Mayor. Tinantanan din nila yung pagiging Davao Mayor dahil sinasagot sila ng taga Davao. Oo, may confidential fund si Sara Duterte.
Pero kami ngayon, insurgent free kami. Oo, may confidential fund ang Davao City. Pero top 10 sila. Mula po sa hindi sila top 10, naging top 10 po yung Davao City. Oo, may confidential fund. Pero walang utang. Hindi po nila kayang tapatan yung mga aktwal, no? Yung mga aktwal po na nagawa ng mga Duterte sa Davao. Okay. Ikalawa, ito pong ano ba yung sasabihin? Ano ba yung pinag-uusapan natin? O bakit po 'yan? No? Confidential fund. Kaya po nila tinantanan yung Davao. Nakita niyo hindi po nila mabanatan yung confidential fund ng Davao kasi sumasagot yung mga taga Davao eh. Sino pong mga mamamayan ng ibang syudad ang kayang ipagtanggol yung mayor nila sa confidential fund?